Lihim na napangiti si Leon. Ilang panahon na ring walang babaeng nakaagaw ng kanyang pansin. He's too busy para mag-girl hunting nitong mga nakaraang araw. Pero ngayon, tila may magnetong humihilas sa kanya para titigan ang babae. At tila namang ilang na ilang ito kaya panay ang irap sa kanya. Ano kayang magandang approach? Pero maya-maya na lang siguro. May alam akong paraan para madiskarte. Waiter. Tawag niya sa taga-silbi na kumuha ng order ng babae kanina sa kabilang mesa. Yes, sir? Agad naman itong lumapit. Give that lady a mango shake. Charge it to me, okay? Yes, sir. Wala ngang order na drink si Miss Sexy eh. Mukhang nalula sa presyo na sa menu. Pabulong na wika ng waiter na mukhang may pagkachismosa. Isang basong malamig na tubig lang. Talaga? Totoo? Opo, tingin ko nga ay kanina pa nag-aalanganin kung o-order or hindi eh. Talaga? Sige, salamat. Opo. Ma'am, here's your order. Ibinaba na ng waiter ang order ni Amara ng carbonara with garlic bread. Nakakatakam ang aromang hatid nun. Parang iyon na ang magiging pinakamasarap niyang pagkain sa buong buhay niya. Teka, bakit may mango shake? Wala naman akong order ng ganyan ah. Agad niyang tanong na makitang ang baso naman ng palamig ang inilapag nito. Courtesy po ito ng lalaking yun. Sabay turo sa gwapong lalaki na kanina ay inirapan niya. Ha? Otomatikong napasulyap si Amara sa gawin nito. Nakangiting itinaas ito ang beer in can na iniinom. Misa pa niya itong nairapan. Pwede ba? Ayoko niyan. Sabihin mo na hindi ako. Pero natigilan si Amara. Oo nga pala, hindi siya nag-order ng drinks dahil wala siyang pera. In fact, gutom na gutom lang talaga siya kaya kahit na 300 lang ang kanyang pera ay nag-order pa rin siya ng carbonara na halagang 750 pesos. At hindi man niya alam kung saan kukunin ang kapupunan ng pambayad mamaya. Lakas loob pa rin siya nag-order para lang maibsan ang kumakalam na sikmura. At kapag busog na siya, bahala na. Muli niya sinulyapan ang lalaki. Tumahimik na naman ang kanyang dibdib dahil muling natitigan ang gwapo nitong muka na lalo pang pinasimpatiko ang anyo dahil sa matamis na ngiting nakapagkit sa mga lapi. Ma'am, ibabalik ko ba? Untag ng waiter sa kanya. Hindi na. Pakisabi na lang sa kanya na thank you. Okay. Nang humakbang na palayo ang waiter, muli niya sinulyapan ang lalaki. Isang matamis na ngiti ang ipinagkaloob niya rito. Thank you. Siya kapabulong na sinambit ng mga labi ang mga katagang iyon. You're welcome. Mahinang sambit ng mga labi ni Leon. Hindi niya inaasahan na isang matamis na ngiti ang ipagkakaloob sa kanya na magandang babae na akala niya kanina ay patuloy siyang iirapan. Yes! Mukhang game ito ah. Pwede ko kayong lapitan? Sa bagay, nginitian niya ako. Pero nag-iwas na ng tingin ang babae at nagsimula ng kumain. Ilang sandali pa, bago nagkalakas ng loob si Leo na tumayo, dala ang kanyang inumin para lapitan ang dalaga na ngayon ay abala na sa pagkain. Mukhang gutom na gutom ito ah. Pero mukha namang mayaman ang dating. Ang kinis ng balat, ang puti, at ang pisngi, mamula-mula, at ang suot niyang damit, kahit nalukot at parang marumi, signature naman, pati akong ko, ang haba. Hi! Agaw niya sa pansin nito nang ganap ng makalapit. Ha? Napapidlag pa ito at agad na napatingala sa kanya. Baka naman pwedeng makijoin? I mean, baka pwedeng makipag-ibigan? Hindi napapalis ang simpatikong ngiti sa mga labi ni Leon. Marami ang nagsasabi sa kanya noon na ang kanyang ngiti ay tila may kalakip na panggagayuma. Baka magayuma sa ngiti niya ang magandang dalaga ni ito at makuha niya ang pangalan.
Bumadha ang pagkalito sa mukha ng dalaga. Pagkuway tila nainis, pero maya-maya lang isang matamis na ngiti ang sumungaw sa mga labi nito. Well, why not? Hindi naman akin yung upuan. Have a seat. Siya ka malambing na saad. Yes! Parang gustong mapatalon ni Leo sa tuwa. Thank you. Kaya naman wala na siyang sinayang sandali at agad na naupo. Anyway, I'm Leon Valiente. And you are? Sabay lahad ng palad dito. Napatitig sa palad niyang dalaga. Alice. Just call me Alice. Tsaka tinanggap nito ang palad niya. Alice? Alice what? Mahigpit niyang ginangkap ang nalalamig nitong palad. Alice Corpus. Naging mailap ang mga mata nito. Fictitious name, ha? Agad na umiral ang pagiging detective ni Leon. I see. So, nag-iisa ka ba rito? Pero hindi niya binitiwan ang kamay nito na parang yelo sa lamig. May mga kasama ako. Nasa cabin sila. Nagutom lang kasi ako kaya napunta ko dito. Tulog siguro sila. Talaga? Lalo niyang nahalata na nagsisinungaling ang dalaga dahil parang sinisilihan ito sa pagkakaupo. Oo, pero baka naman gusto mo nang bitiwan ang kamay ko? Sa wakas ay hindi na rin ito nakatiis. Oh, I'm sorry. Maging si Leon ay nagulat sa sarili na hindi pa pala niya binibitiwan ang kamay ng babae. It's okay. Salamat nga pala uli sa mango shake, ha? You're welcome. I hope you won't mind. Itutuloy kang pagkain ko, ha? Sinupil na lang ni Amara ang nadaramang hiya dahil patuloy pa rin sa pagtatalo ang kanyang bituka. Sure. Anyway, parang gusto ko rin mag-order. Hey, ano pang gusto mong kainin? Sagot ko na. Tsaka yung order mo. Ako na magbabayad, ha? Ha? Agad na umilaw sa utak ni Amara. Tila nakarinig siya ng kalimbang ng kampana. Mukhang umaayon sa akin na pagkakataon na. Diyos ko, ayoko namang magmukhang cheap. Pero wala na talaga ako magagawa. Kakagating ko pagkakatong ito. Naku, okay na ito. Ayaw mo na diet. Tsaka, huwag ka na mag-abala. Ako nang magbabayad nitong. No, I insist. Basta ako magbabayad niyan, ha? Waiter. Yes, bahala na. Kung ano mang pwedeng isipin sa akin ng lalaking to, wala na akong pakialam. Pero sisiguraduhin ko na hindi niya ako maiisahan. Nang lumapit ang waiter ay nag-order si Leon ng halo-halo at pinilit pa rin si Amara na mag-order pa. Chicken sandwich na lang ang in-order niya. Kahit paano ay nabusog na siya sa carbonara at yung sandwich. Pasimple niyang ibabalot at ibubulsa para mamaya ay may pagkain siya kapag nagbalik na siya sa stockroom. Magkwento si Leon. Maraming sinasabi tungkol sa sarili pero tila hindi na-observe ni Amara ang mga pinagsasabi nito. Busog na ako. Kailangan ko na makalayo sa lalaking to. Kahit na napakain niya ako, hindi pa rin ako dapat magtiwala sa kanya. Isa pa, malapit ang dumilim. Kailangan ko na makabalik sa stockroom. Kapag inabutan ako ng gabi dito sa labas, hindi ko alam kung saan matutulog. Tapos ka na kumain? Untag ni Leon sa kanya nang mapansing hindi na niya kinain ang in-order niyang chicken sandwich. Busog na ako. Mabuti pa, dadalhin ko na lang sa kasama ko tong sandwich. Paborito niya ito eh. Tsaka, sayang naman. Ganoon ba? Gusto mong mag-order pa tayo para... Naku, wag na. Okay na ito. Sayang lang talaga dahil akala ko mauubos ko. Anyway, tumayo siya at lumingap sa paligid matapos ibalot sa tissue ang nakakabalot pang sandwich. Punta lang akong restroom, ha? Turo niya sa isang palikong pasilyo na may araw patungo sa naturang lugar. Sige. Agad na siyang humakbang patungo doon.
Pero nang lingunin niya si Leo na hindi nakatingin sa gawin niya dahil kausap nito ang waiter na may dala ng bill ng kinain nila, agad siyang lumiko patungo sa pintong palabas. Buti't nakalusot ako. Kung nagkataon, baka hindi lang ako paghugasin ng pinggan. Baka nabisto pa akong stowaway dito sa barko kapag hindi ako nakabay sa kinain ko. Ang problema ko na lang ngayon ay kung paano babalik sa stockroom para makapagtago. Sa mango shake nagsimula. Ano naman kaya sa susunod nilang pagtatagpo? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!